Maraming nagtatanong, Attorney, bakit hindi nangyari yung sinabi ni Ombudsman Boying? Di ba sabi ni Ombudsman Boying bago mag-December 15 ay mayroong ilalabas na mga arrest warrant sa mga big fish, yung mga malalaking isda. Ang tinutukoy nga dito, mga senador ilang kongresista Hmm? Ito yung inihintay. Pinapangalanan nga Jingo Estrada, ah, Bong Revilla, pwedeng si Joel Villanueva, Chis Escudero. Pinapangalanan na yung mga yan Hmm? Kaya ito, hinihintay na ng taong bayan, nakatutok dun sa sinabi na bago ang December 15, lalabas ang mga arrest warrants. Kahit si PBBM, nag-anunsyo rin yan. Nag-anunsyo rin yan na mayroong mga malalaking personahe ang makakasuhan na at posibleng maglabas na ng arrest warrant. Bagamat sinabing posible. Pero siyempre, umaasa ang taong bayan na totoo nga. Ang nangyari ngayon, December 16 na, wala pa. Wala pa. So anong nangyari? Ina-analyze ko, ewan ko kung mag-a-agree kayo sa akin, mga kabunyog, mga kababayan, ako ang tingin ko ito ang dahilan na nakikita ko. Ito kasing panahon na to, napakainit ng ang pinag-uusapan ngayon, budget Ang pinag-uusapan, budget, lalo na ngayon, nasa BICAM na. So pag sinabi mong BICAM, diyan na pinaplansya yung magkakaibang bersyon ng Kamara o House of Representatives at saka ng Senado. At medyo madugo yan kasi naka-livestream ngayon. Naka-open sa publiko. At pangatlo, medyo madugo itong pag-uusap ngayon sa budget kasi itong budget ngayong taong 2025 na para sa 2026 budget ito, ginagawa itong budget na ito sa context ng sinusulong na anti-corruption campaign. So ibig sabihin, kailangan dito sa budget na ito na binabalangkas para sa 2026, makita diyan, maipakita diyan ng Kongreso, ng Executive na na yan, hindi na yan yung tulad ng mga nakaraang budget na puno ng insertions, ng katiwalian. So kailangang ipakita sa publiko na iyan ay matinong budget. Kinukorek na yung mga nakaraan. Mahirap yan. Mahirap gawin yan kasi talagang may aalma, maraming kukontra sa isang matinong budget na nakikita na natin ngayon. Kita naman natin, nagkadidlak. Bakit? Kasi pinipilit ng Kamara na yung 56 billion na tinapyas ng Senado sa budget ng DPWH ay ibalik. Sinusuportahan ng Kamara, ng mga kongresista, yung panawagan na yan ng DPWH. Kaya ang Senado naman, tinitindigan naman, hindi pwede kasi tinapyas namin yan dahil sabi, napakamahal ng mga materyales. Ay binabaan na yung materyales, di ba baba na rin dapat ang pondo ang projects ng DPWH. So ngayon, diyan nagkakaano diyan. So, ano ang koneksyon nito sa sinasabi kong pag-aresto sana sa mga sangkot sa anomalya sa flood control? Kung itong kainitan na ito ng debate sa budget ay sasabayan ng pag-aresto sa mga senador. Halimbawa, imagine niyo mga kabunyog, mga kababayan, mainit ngayon ang balitaktakan sa budget. Tapos biglang pipick up, aarestuhin ng PNP si Jingo Estrada, aarestuhin si Chis Escudero, aarestuhin si Joel Villanueva. Sigurado yung mga kasamahan nilang mga senador tulad nila Bongo, tulad nila Amy Marcos, aalma yan. Posible gagamitin nila yung impluwensya nila para kontrahin ang budget. Madadamay ang budget. Ganon din sa Kamara. Siyempre, pag may mga inarestong kongresista sa panahong itong kainitan ng budget, kukunin ang simpatya niya ng mga kapwa nila mga kongresista. Kaya mahirap pagsabayin yung dalawa. Mag-uusap ka sa budget, pag-uusapan ang budget, o magsasagawa ng mga pag-arrest. Medyo mahirap pagsabayin. Siguro hindi na-anticipate yan ni Ombudsman Boying Rimulya. Ang iniisip siguro nila Ombudsman Boying Rimulya, ang kailangan masatisfy ang tao
na bago magpasko ay mayroong mga magpapasko sa kulungan. Ang problema, pwede yan kung mga contractors lang yan. Pwede yan kung DPWH. Pero kung senador, tapos kongresista, inaaresto mo yung mga senador, inaaresto mo yung mga kongresista, tapos gusto mong kunin ang suporta nila sa budget sa 2026, medyo mahirap pagsabayin. Ako ngayon nakikita ko yan eh. Ha? Mahirap, dangerous na mix. Sabay mong gagawin habang inaaresto mo yung mga senador na sinasabing sangkot sa anomalya sa flood control. Gusto mo ring ipasa ng Senado yung yung budget. Maaapektuhan. Mahihirapan sila Win Gatchalian, mahihirapan sila Senate President Soto na pagkaisahin ang Senado na suportahan ang budget. Ganon din ang mga kongresista, mahihirapan si Mika Swansing at ang Speaker na suportahan ang budget sa 2026, ilusot ito habang inaaresto yung mga kasamahan nilang kongresista at senador. Bagamat sinasabi ni Ping Lacson na hindi naman maaapektuhan yan. Mahirap sabihin. Siyempre, ibang klase kapag inaresto mo ang mga senador. Kaya siguro, sa tingin ko lang, pinagpaliban muna ngayong December. Pinagpaliban muna. O baka papalusutin muna yung budget. Pag nakalusot na yung budget, na pag-usapan na, naaprubahan na ng Kamara, naaprubahan na ng Senado, pwede, bago matapos ang taon, may aarestuhin pa rin. Pero, ang ibig lang sabihin natin, ang pinupukusan ngayon ay ayusin muna yung budget. Itong tungkol sa pag-aresto, mukhang ipinagpaliban nila ito. Hindi sila preparado dyan. Hindi nila kayang pagsabayin yan. Kasi, kailangan mo ang kooperasyon ng Kamara at ng Senado sa pagpasa ng budget na yan. Medyo mahirap mong makuha ang kooperasyon ng Kamara at ng Senado kung inaaresto mo ang mga senador na sangkot sa anomalya sa flood control. Ganon din ang mga kongresista. Siguro, magagawa yan, ilulusot muna ang budget. Pag nalusot na ang budget, saka nagagawin ang mga pag-aresto na yan. Ako ngayon ang nakikita ko. Yan ang nakikita kong dahilan. Bakit hindi nangyari ang sinasabing pag-aresto sa mga di umano'y big fish bago ang December 15? Kaya kung may nakikita tayong na aresto o mga sumuko, mga officials ng DPWH, mga contractors. Pero yung mga senador at kongresista na inaasahan natin, mukhang, ewan ko kung kayanin yan ngayon. Ang hinahabol ng mga senador, mailusot ang budget bago ang 22 December. Maaprubahan nila yan sa BICAM. Pagkatapos pa kasi niyan sa BICAM, isasalang pa uli yan sa plenary. So, madidivide ang atensyon ng Senado at ng Kamara, pati ang gobyerno madidivide. Kasi malaking balita yan, yung pag-aresto ng mga senador at mga kongresista. Malaking balita yan. Makaka-distract yan, makakagulo yan sa direksyon ngayon na ilusot ang budget. Nahihirapan na nga ngayon, nagkadidlak na nga, tapos kung masasabayan pa yan ng distraction ng mga pag-aresto sa mga senador, bagamat gusto yan ng taong bayan. Gusto yan ng taong bayan. Sa taong bayan, gusto ng taong bayan. Kahit pag-usapan yung budget, pwede namang isabay na yung pag-aresto na yan. Magkaiba namang trabaho yan. Kaya lang, pagdating sa Senado, maapektuhan ang Senado niyan. Ganon din ang Kamara. Kaya ako, yun ang nakikita ko. Mukhang inaano lang to. Hindi medyo naabala ang mga pag-arrest dahil mas ang priority ngayon ay mailusot ang budget. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.